أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum, Bas. Nabanggit natin na yung patungkol sa batas ng Islam ay umiikot lamang sa 5. Unang-una, na-define natin ay yung unang-unang batas ng Islam, yung tinatawag na haram. Tapos nabigyan natin ng kahulugan na ibig sabihin ng haram. Tapos ikalawan, tinatawag na sunnah. Ikatlo, ang tinatawag na makruh. At ang tinatawag na wajib. At ang tinatawag na jaiz. At nabigyan natin ng kahulugan lahat yun, yung 5 yun. At ano yung resulta o yung bunga ng bawat isa o yung hatol ng bawat isa sa mundo pati sa kabilang buhay. Binagyan ng Sharia, ano yung magiging hatol ng isang to kapag ginawa mo to sa mundo? Kung meron ba siyang hatol sa mundo at kung meron bang hatol sa kabilang buhay. Tapos sinabi natin, ang wajib ay, sinabi natin ang ibig sabihin ng considering yung wajib. Ang ibig sabihin ng wajib, sinabi natin, ito yung ma'amarahu syari, ito yung ipinag-utos ng Islam ala wajhil jazm wal ilzam, sa pamamagitan ng affirmation at obligation. Sa pamamagitan ng ipinag-utos ng Islam to na dapat mong gawin o agaran mong gawin. So ang resulta ng wajib, sinabi natin na yuthabu fa'iluhu imtithalan, ay mayroon reward ang na makukuha ang taong gumagawa ng wajib, wa istahaqqal iqab tarikuhu. At may kaakibat na kaparusahan ang taong nag-iiwan ng wajib. O may kaakibat na kaparusahan ang taong nag-iiwan ng wajib. At ang halimbawa nito ng wajib, halimbawa yung as-salawat al-khams. Ito yung pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. At ano pa? Yung pag-fasting, yung pag-hajj, at yung zakat. Yan, ito ay mga wajib. So, tapos sinabi natin na meron 2 uri ng wajib. May 2 uri ng wajib. Una, ang tinatawag na, so sa wajib, tapos satiin natin to, meron ditong wajib na tinatawag na wajib na muayyan at wajib na mukhayyar. At wajib na mukhayyar. Pag sinabi natin na wajib na mukhayyar, ito yung optional wajib. At yung isa naman ay restrictive o specific na wajib. Ang wajib mukhayyar, ang optional na wajib, ang optional na wajib, ito ay legally meron ito sa Islam. At ito ay acceptable by reasoning. Pag sinabi natin ay acceptable by reasoning o reasonable, ito ay katanggap-tanggap ito sa ating pag-iisip. Walang pumipigil sa utak ng tao na itanggapin yung bagay na to, yung hukom na meron tinatawag na optional na wajib. Optional na wajib. So halimbawa dito na optional na wajib, binanggit natin, halimbawa, yung isang tao kafaratu fil yamin. Pag sinabi natin kafaratu fil yamin, ito yung pagsumpa ng isang tao kay Allah Ta'ala, halimbawa nagagawin niya isang bagay na to, tapos hindi niya nagawa, so kailangan niyang pagbayaran yun. Obligado na pagbayaran niya yun, at ang tawag sa pagbabayad na yun, ito ay kafara. At sa kafara na ito, may pagpipilian siya. Obligado niyang bayaran, pero ang pagbabayad niya dito ay meron siyang pagpipilian. Unang-unang pagpipilian niya, itamu asyarti masakin. Magpapakain siya ng 10 mahihirap, o kaya naman magpapadamit siya ng mahihirap, o tahriru raqaba, o kaya magpapalaya siya ng mga alipin. So mamimili siya dito. Ngayon, obligado na mamili
obligado na pagbayaran niya to at ang pagbabayad niya dito, mamimili siya dito. Kaya tinatawag na optional na wajib. Halimbawa pa dito, na optional na wajib yung kapag ang isang tao nakagawa ng ipinagbabawal sa Hajj. Ipinagbabawal sa Hajj. Halimbawa ay pinagbabawal sa Hajj. Ang isang tao kapag nag-Hajj, yung isang tao meron siya mga specific na mga activity na gagawin sa Hajj. Ngayon, kapag meron siyang nagawa, dalawa kasi ang restriction sa Hajj. Unang-una kapag ginawa mo yung ipinagbabawal, ikalawa kapag naiwan mo ang ipinag-uutos. Nagawa mo ang wajib. Sa Hajj, kapag nagawa mo yung ipinagbabawal, ay meron tinatawag na fidya. Tapos dito sa fidya na to, ay obligado mong gawin yon. Wajib yon. At ang pagiging wajib nito sa Hajj ay obligado ay tinatawag na optional na wajib. Ibig sabihin, pagpipilian mo sa tatlo, ano yung gagawin mo dito? Unang-una ay siyamu thalathati ayyam. Mag-ayuno ka ng 3 araw. Ito yung first option. Second option, zabhu shat. Yung magsakripisyo ka ng tupa. Ikatlo ay itamu sitati masakin. Magpapakain ka ng 6 na mahihirap. So dito, pagpipilian mo sa tatlong to, ano yung gagawin mo? Obligado mong gawin ito, pero pagpipilian mo. So, ibig sabihin, ay reasonable o acceptable na meron talagang tinatawag na optional na wajib. Tapos, yung tinatawag na al-wajib al-muayyan, specific na wajib, ito yung opposite ng optional na wajib, ay ito yung naka-specify yung gagawin mo sa wajib. Halimbawa, dito yung salawatul khams, yung pagdarasa na 5 beses sa isang araw, wala kang option dyan. Kapag inutos sa'yo ng Islam gawin mo, ay wala kang option dyan, wala kang pagpipilian na kapag naiwan mo ay dapat mong gawin yan. Wala kang pagpipilian dyan nung ipinakutos sa'yo ng Islam yan. So yun yung halimbawa ng specific na wajib. So yun ang unang classification ng wajib. Sinabi natin na wajib al-mukhayyar at yung opposite niya, wajib al-muayyan. Specific na wajib at optional na wajib. Ikalawang classification ng wajib, ito ang tinatawag na wajib muaqqat. Wajib muaqqat. Pag sinabi natin wajib muaqqat, jabs, ito yung wajib na kung saan meron siyang umpisa na oras at merong katapusan. Meron siyang umpisa na oras at merong katapusan. Ibig sabihin, wajib to at may naka-specific naman to sa kanyang oras. Yung isa, specific sa kanyang gagawin at optional sa kanyang gagawin. May unang wajib sinabi natin na may wajib na kung saan option yung gawaing pamimili ka anong gagawin mo doon pero wajib na gumawa ka isa doon. At yung ikalawa niya ay yung tinatawag na wajib na al-muayyan, specific. So meron din tinatawag na wajib al-muaqqat. Ito yung wajib na specific sa pamamagitan ng oras. Specific sa pamamagitan ng oras. Ay, ibig sabihin, ang wajib na to ay meron siyang oras talaga. Mayroong umpisa, mayroong katapusan. May umpisa at mayroong katapusan. Halimbawa dito, ay ano yung wajib jobs na mayroong oras. At may umpisa na oras, may starting point at may end point, may katapusan, may oras siya, may limit yung oras niya. Yung sala, di ba? Hindi ka pwede magsala ng duhur. Anong oras yung duhur natin? 12, di ba? Hindi ka pwede magsala ng 11. Kasi ang umpisa ng duhur 12. At anong oras matatapos yung duhur?
ay bago mag-asar, duhur yun. Tama? Bago mag-asar hanggang doon yung duhur. So, hindi pwede na magsala ka ng duhur after asar. Hindi pwede yun. Kasi, ano, si Allahu Ta'ala yung nagdeklara na ang oras, ang wajib na ito ay meron siyang specific na oras. May umpisa, may katapusan. May umpisa at mayroong katapusan. So, bawal ka dito na magsala ka na isasalahin mo yung isang wajib na sala, tapos magsala ka dun sa pinakahuli na, o sa Maghrib ka magduhur. Bawal yun. Dahil ito ay mayroon siyang takdang oras talaga at meron siyang pinakaumpisa at meron siyang huli. Maliban na lamang kapag meron kang excuse, dahilan. Na yung dahilan mo na yun, tatanggapin ng Allah Ta'ala sa kabilang buhay. Na kapag tinanong ka, Jabs, bakit ka nalit ng duhur? At pag sinabi mo sa harap ng Allah Ta'ala, yung tatanggapin ni Allah Ta'ala. Pag tinanong ka, o Jabs, ba't nalit ka ng duhur? Sa kabilang buhay. Ya Allah, ano eh? Ano sabihin mo doon? Di ba? So, hindi pwede yun na, kasi pag sa kabilang buhay, siguraduhin mo, yung dahilan mo, yun din yung dahilan na dapat binigay sa'yo ng Allah Ta'ala. Hindi pwede yun. Nakuha ninyo? Kaya nga sabi ko, maliban kapag may excuse ka, may idadahilan ka na katanggap-tanggap kay Allah Ta'ala sa kabilang buhay kung bakit ka na late, bakit ganong oras mo nagawa yung sala, eh, sa pagitan nyo, dalawa kayo ng Allah Ta'ala. Pero yung walang dahilan kung bakit siya nalit ng sala, ay bawal na siya magsala. Hindi na pwede magsala siya. Halimbawa, nalit ka ng Fajr, nagising ka, 4:35, ngayon ang Fajr. Tapos, nagising ka hanggang 5, o nagising ka ng 5 minutes, tapos natulog ka ulit, nagsala ka na 7 a.m. Hindi ka na pwede magsala. Sinadya mo kasi mawala sa kanyang oras. Nakuha ninyo, sinadya mo mawala sa kanyang oras. Nakuha ninyo kasi may umpisang oras at may katapusan na oras ang Fajr. At ginagawa ang waktu ng wajib na kapag may takdang oras ang wajib sa kanyang oras talaga. Hindi pwede gagawa ka ng sariling oras mo. Di kapag may sariling oras ka pala, kanyang-kanyang oras lang tayo. Anong Fajr mo maya? O, alas 8 ka, alas 7 ako ha. O, kanyang-kanya na lang tayo. Di ba? Kaya anong mangyayari sa kanya ay magtatauba. Magtatauba na siya kay Allah Ta'ala. Kapag nalit ka ng sinadya mo, ang Fajr, Duhur, Asar, Maghrib, Isha, sinadya mo yun, magtatauba ka na. Hindi ka na magbabayad doon. Nakuha ninyo? So, yun ang tinutukoy na wajib muakkad. Biwaktin. Ang isang wajib naka-specific yung kanyang oras. So, hindi pwede sabihin mo na, Ustad, pareho lang naman nagsala ko ng duhur ng 7, kasi yung iba nagsala ng duhur ng 4:30. O 5, di ba? 5 yung ngayon, 4:30 ngayon Fajr. Pareho lang yun, ang malaga dalawang rakat. Hindi pwede yun. Bakit sino ba yung nag-uusga? Eh di sana pala, ginawa mong yung makasalanan, yung ginawa mong Muslim. Di ba? Afanaj'al muslimina kal mujrimin. Gagawin ba namin yung taong mabuting tao na Muslim kahalin tulad ng makasalanan? Kasi nagsikap siya, nagising siya ng 4:30 eh. Tapos ikaw, nagwalwal ka dun sa kama mo, tapos pag ganun-ganun ka lang. Tapos sabihin mo, pareho lang kami ng kabutihan, pareho kami sa surga, pareho ng namin, ng paraiso namin. Hindi. Tama? So, ang pinakapunto dito, hindi ikaw yung magbibigay ng excuse sa sarili mo kapag na-late ka, kundi kung ano lang binigay ng Allah Ta'ala sa'yo. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ مَكَالْ مُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Bakit ganyan ka magbigay ng hatul jabal? Ano ka? Am lakum kitabun fihi tadrusun. Sabi ng Allah Ta'ala, meron ka bang ibang libro dyan? May Quran ka ba? Maliban dyan? So bakit ganun yung paghatol mo yung isang tao na late, pareho lang sa taong hindi na late? Tama? So hindi pwede. Ang pinakapunto dito ay yung isang tao nagsalasakdak ng oras na inutos sa kanya ay siya yung nasa karapat-dapat. Siya yung nasa tamang paggawa ng wajib at yung taong na late, na delay. Nilate niya yung wajib niya ay sa sinadya ha, ay sa kabilang buhay, meron siyang pananagutan kay Allah Ta'ala sa kabilang buhay. Tama? Sumunod dito, ang mas mainam, al-afdal,
Fi'lul wajib al-muwassa' fi awwali waqtihi. Yung gawin mo raw yung isang wajib na muwassa'. Pag sinabi mong wajib na muwassa', Jabal, ito yung wajib na expandable wajib, mandatory. Expandable na mandatory. Ibig sabihin, yung maliwag na wajib. Expandable mandatory. Kapag maliwag yung isang wajib, ay ang mainam, gawin mo to sa unang waktu niya. Hindi ba sabi natin ang duhur? Ang duhur, anong oras ang duhur? 12 hanggang, bago mag-asar, duhur yun. Tama, 12 hanggang, lagyan natin ang asar 3, bago mag-3. Duhur yan. So yung waktu ng duhur na yan nandyan. Anong oras ka mag-duhur? Sabihin mo, 2:30 na lang kasi maliwag yung duhur hanggang asar. Hanggang bago mag-asar. Ano ang batas dito? Afdal, ang dapat daw gawin mo ang wajib na may mahabang oras, kasi mahabang oras yun eh. Kasi 2 oras, di ba? Ay, gagawin mo ay sa kanyang unang waktu. Kaya nga saan tayo nag-aadan? Anong oras? Di ba? Kung anong pagpasok ng saktong oras ng duhur, doon tayo nag-aadan. Kasi doon ginagawa talaga yung wajib na muwassa. Sa unang oras niya. Sa unang oras niya. Yun ang dapat. Kaya nga, hindi tayo nag-aadan ng 1:00, 12:00. Kahit alam natin na yung duhur maabot bago mag-asar. Tama? Tapos may kamat tayo, 15 minutes lang. O, pag wala na kayo, bahala kayo sa buhay ninyo. Tama? O 20 minutes kamat, di ba? Kasi ay ang wajib na muwassa, ang wajib na expandable wajib sa kanyang oras na maliwag, yung oras ng wajib na yun, ay ginagawa talaga dapat yun sa unang waktu. Ang unang waktu niya yun, sa duhur, ganung oras. Bakit? Anong dalil sa Quran, Ustad? Bakit ginagawa natin sa unang waktu? Sabi ng Allah Ta'ala, fastabiqul khairat, mag-unahan kayo sa paggawa ng kabutihan. So, nung sinabi ng Allah Ta'ala, mag-unahan kayo sa paggawa ng kabutihan, tumutukoy yun na, ay dapat inuuna mo yung kabutihan mo, lalong-lalo sa mga wajib. Dapat nandun ka. Tama? At binanggit din sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung tinanong siya ng isang sahaba, Ya Rasulullah, ano ang pinakamainam na kabutihan na gagawin ko? Kasi maraming kabutihan, di ba, Jabs? Pwede ka magmadrasa, pwede ka magsadaka, mag-fasting, lahat pwede mong gawin. Pero sabi niya, ano ba yung una kong dapat gawin? Ang dami kasi nalilito na ako eh. Parang ganun, di ba? Anong sabi na Rasulullah? As-salatu fi awwali waqtiha. Ang magsala ka sa kanyang takdang oras, sa unang oras niya. So yun ang Jabs? Pinakamainam sa lahat ng mga obligado na gagawin mo. Tama? Yun. Sabi niya dito, maliban kapag mayroong dalil. Lagi tayo nagsasabi ng dalil eh. Nung sinabi ng Allah at sinabi ng Rasulullah na na pwede mong i-delay ito, mainam. Kapag sabi ng dalil na pwede mong i-delay ito, doon mo gagawin yon. Pero kapag wala kang dalil na sinabi ni Allah at sinabi ng Rasulullah na i-delay mo yung waktu, hindi mo pwede gawin yon. Tama? Halimbawa, mayroon dumating hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ng duhur, nung nakita niya sobrang init, di ba mainit ngayon? Ng duhur, anong ginawa niya? Sabi niya sa hadith na yon, Ida ishtadda al-harb, faabridu bis-salah. Kapag sobrang init, antayin yung lumamig. Antayin yung lumamig. Fa inna shiddatal harb min fayhi jahannam. Kasi yung sobrang init na yan, ng hapon na yan, ay kabilang yan sa impyerno. Kabilang yan sa paghinga ng impyerno yan. Mainit. Kaya sunnah na i-delay mo, halimbawa yung anong oras yung duhur ngayon? 11:56. Diba? Kapag sobrang init ng 11:56, maluluto yung itlog nyo sa bahay. Diba? Ano mangyayari? Ay yung imam, pati yung admin, Ustad, meeting tayo, anong gagawin natin? Kasi konti nagsasala ng duhur kapag ganung oras sobrang init. Ngayon, sabi ng Rasulullah, Ida ishtadda al-har, kapag sobrang init, faabridu bis-salah, pwede nyo antayin lumamig. Tapos doon kayo magsala ng duhur. Halimbawa, lumamig mga 12:30, 12:45, antayin mo 45 minutes, doon. O doon ka mag-adan. Pwede yun.
Nakuha ninyo? Kasi mayroong hadith na sinabi ng Rasulullah. Pero kapag walang dalil na i-delay mo yung sala, ay hindi mo pwedeng gawin yun. Tama? Ikalawa, mayroong dalil nagsabi na na yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabs, nung isang gabi, sumilip siya sa kanyang bahay sa kalangitan. Siguro, wala naman orasan ng unang panahon, Jabs. Walang orasan dati eh. Di ba? Siguro mga 10, 11 p.m., nakita niya, gabi. Ano sabi niya? Innahu lawaqtuha. Ito na yung oras na yon. Laulan asyuka ala ummati. Kung hindi lang mahihirapan yung mga umma, yung mga tao, yung mga Muslim. Ito na yung oras na yon. Siguro mga 10, 11. Ang tinutuko niya yung sala ng Isha. Tama? Yung oras ng Isha sana, 10 o 11 p.m. Kaso 10 p.m. ang ginagawa mo, nakayakap ka rin sa asawa mo eh. Pag 10, tapos ka na kumain. Di ba? Kaya sabi niya Rasulullah, kung hindi lang mahirapan yung mga Muslim, ang salatul Isha gagawin gantong oras. Tama? 10, 11, aantukin ka na. Si Aladdin nun, nakayakap na sa asawa niya pag 10, 11 p.m. Di ba? So, kaya dahil dito, ngayon, pinahintulot dito yung pag-delay ng Isha. Pwede mong ilit yung Isha 10 hanggang 11, kasi yung Isha hanggang bago magfajar eh. Pero hanggang dun sa 10, 11, kapag may dahilan, na yung dahilan na yung tinakatanggap-tanggap. Halimbawa, dito sa Dakota, ano ba rin ba? Eleksyon, may eleksyon. O may sunog. Tama? Lagyan natin may sunog o bumagyo. Tama? Pag bumagyo, lagyan natin ang lakas ng ulan after Maghrib. Tama, ang lakas ng ulan. Hanggang umabot ng 8 p.m. Nalagpasan na natin yung wakto ng Isha. Ngayon yung imam, pwede niya gawin na i-announce sa mga jamaa, o diba, 2 araw yung bagyo. Di ba? Okay, ang salatul Isha natin 10 p.m. Mag-meeting kami ni admin, gawin natin 10 p.m. Kasi bakit? Yung dalil, pinahintulot niya yun. Tama? Pero kapag walang dalil, hindi pwede yun. Naintindihan ninyo? Doon lang sa duhur pati Isha. Kapag may dalil. Sa iba, wala na. So, ang pinakapunto dito, ang dapat mo talagang gawin mo yung wajib sa unang wakto niya. Tama? Yung Fajr, Duhur, Asar, Maghrib, Isha. So, yun ang dapat gawin. Pero kapag may dalil na dumating, ay magiging sunna na pwede mo siyang i-delay. Pero kapag alam mong inaantok ka na, mamaya 10 p.m., wag mong gagawin yun. Sabi ni Ustad, pwede ko daw i-delay. Hindi. Sa imam yun. Hindi yung gagawa ka ng sariling oras mo. Nakuha ninyo? Next. 5, 6, 7, 8, 9. Pang 9 na ata to. O 11, pang 11 na to. 11. Ay in urida lil wajib muwassa bi ma yujibu fi awwali waqtihi ta'iyan. Di ba sinabi natin ang wajib muwassa yung yung expandable na mandatory, yung wajib na mahaba yung oras. Halimbawa yung duhur ng 11 ay 12 hanggang bago mag-asar. Lagyan natin mga 2:30, duhur yan. Kapag na kung saan na specific natin, nakita natin yung pagkakataon na ang duhur natin ay kinasanayan o kaya ng duhur natin ay nagagawa natin sa unang wakto niya ay magiging wajib sa unang wakto na. Kahalintulad lang nasanay, ang duhur natin talaga 12, di ba? 11:56 hanggang 12:15. Yan na yung duhur natin. Tama? So hindi mo na pwedeng baguhin yan. Kasi mo gagawa ka ng wakto ng muwassa mo kasi hanggang bago mag-asar, gagawin ko bago mag-asar, 2 p.m. Hindi na. Yan na ang pag kaisahan natin na wakto ng muwassa ng wajib na yan. Nakuha ninyo? Kasi ang wajib na muwakkat na muwassa na yan, pwede man gawin yan sa umpisa ng wakto, sa gitna pati sa huli. Tama? Tama, Jabs? Pwede mong gawin yan. Ngayon, kapag hindi mo magawa sa gitna ng oras,
Halimbawa sa 1 p.m., sa 2 p.m., gagawin mo sa umpisa, sa wakto niya. Pag hindi mo magawa sa 12 p.m., sa 1 p.m., sa 2 p.m., di ba? Pero nga, dahil nga ang agreement natin sa 12 p.m. na ang duhur, doon na tayo. Pero, Alex, makinig ka para di ka gumanong sariling wakto mo. Pero, kapag, kapag, yun na ang tawag dito, sabi ko, nakitaan natin ng pagkakataon na doon na tayo mag-iipon-ipon sa unang wakto ng duhur, doon na tayo. Kaya yan ang 12 na yan ang pinag-anuhan natin na eh. Sinusunod na natin. Kasi yan na talaga ang unang pasok ng wakto ng duhur. Kaya dyan na tayo. Maliban kapag may pagkakataon o dahilan na pwede mong i-delay sa ikalawang wakto o sa gitna ng wakto, sa huling wakto yung sala, ay magiging katanggap-tanggap yon. Tama? Halimbawa, ang duhur natin, Alex, 12 hanggang bago mag-asar. Yan ang duhur. Tama? Pero dahil nga ang wajib na susundin na natin, magsala tayo ng duhur sa unang wakto niya, sa 12 na tayo. Pero kapag merong excuse ka, dahilan ka na hindi ka makapagsala sa unang wakto niya, pwede papahintulot sa'yo ng Islam magsala ka sa kalagitnaan pati sa huling wakto. Ang huling wakto yung bago mag-asar ha, hindi yung hanggang isya. Huwag kang gagawa ng duhur sa isya kayo ha. Ngayon, halimbawa, yung isang doktor, meron siyang ooperahan. Halimbawa, tutuliin si Aladdin ng doktor. Ang pagtuli sa kanya, 1 oras. 12, pumila si Aladdin. Ngayon, operahan siya ng doktor, 12 hanggang 1 p.m. So, nawala na yung unang wakto ng duhur. Tama? Ngayon, pwede na siya magsala, yung doktor, ng 1:30 o kaya 2:30. Sa gitna ng wakto, sa huling wakto niya. Naintindihan ninyo? Ay wala siyang kasalanan doon. Papahintulot sa kanya kasi meron siyang excuse. Nakuha ninyo? So yun ang tinutukoy doon, halimbawa. Tama? Naintindihan ninyo? Okay, number 12. Ang unang batas sa mga wajib, Aladdin. Anong halimbawa ng wajib, Aladdin? Wajib. Yung sala, wajib yan. Waing sadaka, sunna yan, bilaw. Ha? Ano pa? Fasting. Yan yung mga wajib. Ang lahat ng mga wajib ay bawal ka magniyaba. Anong niyaba, Aladdin? Ito yung substitute. Pag sinabi mong substitution, okay tinatamad ako magduhur. Pwede ikaw muna magduhur sa akin. Ikaw yung tatayo ng duhur ko. Bawal yun sa wajib. Lahat ng wajib ay unang pamantayan dyan ay hindi mo pwedeng gawin yun. Tama? Kasi bakit? Ang pagiging wajib ay tatanungin tayo ni Allah Ta'ala isa-isa dyan, Alex. Ang bawat wajib na yan, isa-isa tatanungin tayo dyan. Ang unang batas yan sa wajib ay bawal ka mag-substitute dyan, magpapalit. O sab ako. Ano to, basketball? Magpasab ka? Ay walang ganun sa wajib. Maliban, sabi niya, maliban kapag mayroong dalil na pwede mong gawin yan. Kasi lahat yan ay tatanungin ka ni Allah Ta'ala sa kabilang buhay sa wajib na ginagawa mo. Ay, wala kang karapatan. O, magpasab muna ako. Sab. Pahinga ka muna. Ay, wala yun. Hindi yung pwede. Nakuha ninyo? Kalintulad ng sala. Tinamad magsala ng isya si Jabal. Papasab niya sa anak niya. O, anak, ikaw muna magsala sa akin ng isya. Ay, hindi yung pwede. Sa fasting, ganun din. Tama? Sa fasting, ganun din. Sa hajj, ganun din. Tama? At sa ano pa? Sa zakat, ganun din. Maliban kapag may dalil, pwede. Karin tulad ng fasting. May dalil yun, sabi ng Rasulullah SAW. Man mata wa alayhi siyam, sino man namatay at may utang siya sa pag-fasting, sama anhu waliyuhu, ay mag-fasting sa kanya yung kanyang guardian. Sa fasting. May dalil ang fasting. Yung hajj, meron din yun. Ya Rasulullah, yung magulang ko hindi nakapag-hajj, yung hanggang sa namatay siya. Afa-ahudju anha, pwede ba ako mag-hajj para sa kanya? Tapos pwede ka mag-hajj para sa kanya. So may dalil. Yung sala meron, wala. Yung fasting meron, yung hajj meron. Pero ang unang pamantayan ay wala. Nakuha ninyo?
Kasi bakit? Anong sabi ng Allah Ta'ala? Wa anna laysa lil insani illa ma sa'a. Kasi kayo ay responsable kayo sa ginagawa ninyong kabutihan. Kaya ang katanungin sa kabutihan kayo mismo, an nasa ayaw sawfa yara, at makikita ninyong kabutihan ay ang ginawa ninyo. Hindi ang ginawa ng ibang tao. Tama? So ayun ang patungkol sa halimbawa sa wajib na, ano sabi natin? Sa wajib na bawal ang substitution, bawal ang magpapalit ka. Next, number 13. Number 13, Aladin, ang wajib ay dalawa. Dalawang uri ulit yung wajib. Kanina mayroon. Sinabi natin dalawa. May review nyo naman yan. Ano lang kayo sa Facebook. Mayroon dalawang uri ng wajib. Ang tinatawag na wajib ainiya at wajibat na kifaiya. Ano yun, Jabal? Ang wajib ainiya, ito yung wajib sa'yo. Yung lahat kayong mga Muslim dapat yung gawin. Bawat isa. Kalin tulad ng, ano halimbawa ng wajib na dapat gawin natin, kanyang-kanya tayo. Sala. Tama, ano pa? Fasting. Ano ba? Hajj. At meron naman tinatawag na wajibat kifaiya. Ito yung wajib na parang sinasabi ng Allah Ta'ala, ang mahalaga, meron lang ako makitang gumagawa niyan, okay na. Ano halimbawa ng wajib? Adan. Yung adan wajib yan, pero lahat ba tayo mag-adan sabay-sabay, duet? Ano? Hindi. So parang sinasabi ng Allah Ta'ala, ang adan ay wajib, pero basta meron lang isa sa inyo gumawa, okay na ako. Ang tawag yan ay wajib kifai, o tinatawag na fardu kifaya. Tama? Ano pa? Yung paghugas ng patay. Wajib na hugasan yung patay. Pero buong barangay ba dapat maghugas sa isang bangkay? Ganon? Ano? Ganon nyo yung bangkay? So, wajib kifai. Ibig sabihin, parang sinasabi ng Allah Ta'ala, ang mahalaga, meron lang gumawa niyan, okay na. Tama? Kaya may nawafat dito nakaraan, may maghugas na, hindi na ako pumunta. Kasi wajib, nandiyan naman sila. Yung salatul janaza, pag may namatay, sasalahan mo. Wajib. Kifai yun. Hindi mo pwede ipilit lahat ang buong Muslim sa Dakota. O, wajib to, kanya punta tayo lahat sa masjid. Hindi naman yan wakto ng sala eh. Tama? Wajib kifai yan. Fardo kifaya yan. Meron lang iba magsala, okay na. Nakuha ninyo? Ano pa? Yung pagsalam. Si Alex, lahat dito sinasalam niya eh. Isipin mo, lahat dito puno, isa-isahin mo. Mabebelaw ka nun, Alex. Tama? Ang pagsalam ay wajib. Tama? So yung wajib ba nun? Dapat isa-isahin mo lahat na nagsasalambayang dito? Masisiraan ka ng ulo nun. So wajib kifai. Ibig sabihin sapat na. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pag may sumagot isa, okay na yun. Nakuha ninyo? So yun ang halimbawa ng mga wajib kifai ng iba, sapat na. Dapat alam nyo yan. Nakuha ninyo? Ano pa? Wajib na kifai. Yung pagmadrasa, wajib aini o kifai? Aini. Aladin, kahit kailan ka talaga eh. Ang madrasa wajib aini, every isa-isa yan, tatanungin tayo ng Allah Ta'ala. Nakuha ninyo, ba't di ka ng madrasa? Ikaw. Kasi, bakit? Lahat tayo nagsasalay. Dapat maraming may hukom ng sala. Tama? Ano pa? Yung pagdadaawa. Wajib kifaya aini. Wajib ano? Aini. So lahat, pati bata, kailangan magdaawa. Pati magulang mo. Lahat sila, tama? Wajib kifai. Meron lang yan. Lalabas lang ang pagiging wajib ng da'wa kapag kailangan. So sino makaya may kailangan magdawa siya, okay na sa kanya. Halimbawa may dumating dito na pulis, nagtanong dito, ano po ba ang Islam? So sabi ni Alex, wajib aini. So okay, sagutin mo, isa-isa tayo, sasagot sa kanya. Ganun ba? O si Ustad okay na. Si Ustad okay na, di ba? So wajib kifai. Ang mahalaga, meron lang magpaliwanag sa kanya na isang tao, dalawa, okay na yun. Dapat maintindihan nyo yung pinagkaiba ng wajib kifai pati wajib aini ha. Hindi kayo maging belaw-belaw dito ha. Ano pa? Yung Jum'ah,
Pagsala ng Jum'ah, wajib kifai, wajib aini. Aini. Lahat kailangan magsala ng Jum'ah. Yung khutbah, aini. Aini ba? No. Kifai yan. So, dapat mag-khutbah tayo lahat dito. Sino lang makikinig? Ang tanong dito, ano bang mainam, Ustad? Ang wajib na aini o wajib na kifai? Ano tingin ninyo? Ha? Aini. Kasi ito ay isa-isa ka. Gagawa ng kabutihan dyan. Nakuha ninyo? Next, number 14. Ang wajib na kifai daw, wajib na kifai, ay magiging wajib aini kapag walang makita sa sa isang lugar. Maging wajib aini sa kanya kapag walang makita sa isang lugar. Halimbawa, ang pag-adan, wajib, ano to? Wajib kifai. Kasi basta meron lang mag-adan, okay na. Paano kapag walang nag-aadan? Kapag sino marunong sa atin, magiging wajib aini sa kanya. Naintindihan ninyo? Maging wajib aini sa kanya. Kasi siya yung marunong. Ano pa? Alala. Yung pagpaligo ng patay. Hindi naman lahat taga Dakota marunong. Kapag mayroon lang dito marunong magligo ng patay, magiging wajib aini sa kanya. Kasi siya lang yung marunong. Yung pagturo sa madrasa, magiging wajib na aini sa akin. Kasi ako yung marunong mag-manage sa madrasa. Tama? Ako yung marunong magturo, wajib aini sa akin. Tama? At lahat kayo, wajib aini ang mag-aral ng madrasa. Hindi mo pwede sabihin na hindi wajib sa'yo ang madrasa, magkakasala ka dyan kasi wajib aini yan. Hindi yan parang mag-adan na pwedeng hindi ka mag-adan. Nakuha ninyo? Hanggang sa mamatay kayo, tatanungin kayo ng Allah Ta'ala sa iniiwan yung wajib aini. Ang madrasa parang salayan. Kapag hindi ka nagsala, tatanungin ka kasi wajib aini yan, ang madrasa tatanungin ka rin bakit hindi ka nag-aral ng Islam. Naintindihan ninyo? So yun ang wajib aini. Yung halimbawa yung pag-aaral sa school, yung pag-aaral ng doktor, wajib kifai, wajib aini. Sa school, ano yung batas ng pag-aaral sa school? Ito ay ang pag-aaral sa school, anong hatol sa Islam? Ito ay jaiz. Jaiz yun. Pinapahintulot yun. Hindi kasi kayo nakinig kahapon kaya babalikan ko na naman yung kahapon. Ano ba yan? Nakakairita yung mukha ninyo. Anyway, sige, may Facebook naman, doon kayo makinig. Buti naman dahil lang nagre-record ako yung batas ng Islam 5. Yung wajib, sunnah, makruh, haram, pati jaiz. Yung pag-aaral sa school, jaiz yan. Magiging wajib ang pag-aaral sa school kapag gagamitin mo sa wajib. Magiging haram yung pag-aaral sa school kapag gagamitin mo sa haram. Magiging makruh ang pag-aaral sa school kapag gagamitin mo sa makruh, magiging sunnah kapag gagamitin mo sa sunnah. Nakuha ninyo? Ibig sabihin, jaiz, independent yan. Malaya siya. Ang batas niya kung saan tatakbo yung intention mo. Kung saan tatakbo yung batas ng Islam, doon siya pupunta. Nakuha ninyo? Ngayon, ay magiging wajib siya kapag magiging wajib ang gagawin mo, ang ibadat na gagawin mo. Halimbawa, nagniyat si Bas mag-aral sa school. Jaiz. Pero ang kanyang niyat, kaya mag-aaral siya, para tulungan yung kanyang pamilya, makaon sa kahirapan. Ano bang hukom ng paghanap buhay? Wajib. Kailangan mabuhay. So magiging wajib mag-aral sa'yo. Kasi ang pag-aaral ay pamamaraan ng hanap buhay yan. Pero hindi ibig sabihin ang pagiging wajib ng hanap buhay mo, anong pag-aaral, wajib sa kanyang, yun lang ang pagiging wajib. Kung hindi, pwede ka pa na mag-business Di ba? Kung basta ang hanap buhay ay wajib. So maghanap ka ng pamamaraan, saan yung pamamaraan para maging madali sa'yo yung hanap buhay. Pwede mag-aral, pwede magtinda, pwede mag-business ka, ano pa? Pwede mag-deliver, mag-repack, basta patago. Ganun ba? Bagal ni Basri. Naglalaging utak ni Basri So yun ang tinutukoy doon. Nakuha ninyo? So halimbawa, ang pag-aaral ng doktor, anong batas sa Islam? Kapag kailangan sa lugar, magiging wajib. Pero ang unang batas niya ay jaiz. Kapag gagamitin mo sa Islam, magiging wajib kapag kailangan ng komunidad, ng lugar. Naintindihan nyo ba?
Next, last, number 15. Yajuzu tatawu bijinsil ibada al-faita matisa ilwaq. Pinapahintulot ang gumawa ng isang ibada. Na yung isang ibada ay, halimbawa, na late ka. Tapos merong ibada dito na sunna. Tapos na late ka, pwede mo gawin daw muna yung sunna bago yung isang wajib. Kapag mahaba pa yung oras. Halimbawa, na late ka ng Fajar Yusuf, hindi sinasadya Yusuf ha. Halimbawa, hindi sinasadya ni Yusuf. Na late siya ng Fajar kasi nga, ang asawa niya nakayakap sa kanya kasi malamig, di ba? Ngayon, o kaya, hanggang sa nakatulog siya ng 3 a.m., magising niya 6 a.m. na. Dayang, nalit na ako ng Fajar. O, maliligo na si Yusuf. Di ba? Pagdating niya sa masjid, 6 a.m. na, tutulog ng Fajar. Di ba may dalawang sunna sa Fajar bago mag-Fajar, dalawang rakat na sunna? Ay yajuzu tatawu bijinsil ibada. Pwede ka raw, sabi niya, magsunnat muna bago yung wajib kapag may oras pa. Mati sa ilwak, ay mahaba pa yung oras mo. Naiintindihan ninyo? Kaya nga, di ba, meron tayo, kasi bakit? Ang propeta Muhammad sallam, one time, ay nalate sila ng Fajar, nagising sila, sikat na yung araw. At nagsunna mo siya ng rakat bago mag-Fajar, kasi mahaba pa yung oras ng duhur. Anong Fajar hanggang duhur pa. Hindi sinasadya. Nakuha ninyo? Pwede mo raw gawin yun. Kaya yung iba sa atin, pag dumarating dito, nalilit, nagsunna muna siya bago siya mag-fardu. Kaya meron dito yung patungkol sa, alam yung fasting ng Shawwal ng 6 na araw? Di ba merong 6 na araw ng fasting? Paano, Ustad, pag may utang ako ng Ramadan, tapos may fasting na Shawwal? 6 na araw, ang isang buwan yung Shawwal. Anong unang babayaran mo? Yung Ramadan na utang mo o mag-fasting ka ng Shawwal ng Sunnah? Ano? Ha? Hindi nakikinig. Kakapaliwanag lang eh. Ha? Pwede ka magsunna kasi nga, sabi ka, alin tulad ng pwede ka magsunna 2 rakat kanina bago mag-Fajar, kahit na late ka, basta may oras ka, ganun din sa fasting. Pwede mo unahin yung sunna doon, bago mabayaran yung utang mo sa Ramadan kapag mayroon ka pang oras. Pero pag wala ng oras, wag-wajib ka na agad. Nakuha ninyo? Yun ay pinapahintulot sa Islam. Nakuha ninyo, pinapahintulot yun sa fiqh, sa usul al-fiqh. Sa usulul fiqh. Nakuha ninyo. Nakuha, tapos sasagot ng mapipikon ako. Batuhin kita ng mic eh. Anyway, alala. Ang mahalaga na intindihan ninyo ha. Pero kapag wala ng oras, mudayak na yung oras mo, hindi mo na pwede gawin yon. Tama? Alimbawa, ang babae kasi, pag niregla sila matagal. 7 days. Di ba? Ngayon, isipin nila, magbabayad ba sila ng wajib o gagawa ng sunnah? Di ba? So kapag alam nila mahaba pa yung oras, pwede unahin nila yung sunnah na 6 days na Shawwal. Pero kapag wala na, hindi na. Unahin na nila yung wajib. Nakuha ninyo? So, ibig sabihin, pwede kang gumawa ng isang uri ng ibada sa sunnah na yung bago yung fardu. Basta may oras na mahaba pa, pero pag wala, wag na. Nakuha ninyo? So, yun ang tinutukoy doon sa sa wakto na yon sa mga wajibat. Okay, may tanong kayo? Oh, syempre, di kayo nakikinig eh. So, inshallah ta'ala, hanggang doon lang. Para ma-review ninyo, makita nyo sa Facebook yan. Ikakat-kat yan para maintindihan ninyo. Wa naqul subhanaka bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.